Pinapabura ng ina ang kanyang panganay na anak. Dinala niya ang kanyang anak sa ibang bansa. At iniwan ang anak na babae sa kanayunan. Dahil lang sa siya ay nagtatangi ng lalaki kaysa babae. Nakita ng matandang mag-asawa ang kawawang bata. Iniuwi nila ang dalaga at inalagaan. Pagkatapos ng 15 taon, lumaki na ang bata. Tinulungan niya ang pabrika na mapataas ang kita sa pamamagitan lamang ng isang formula. Namangha ang kanyang amo sa ginawa niyang ito. Dahil sa formula ng babae, nakakatipid ito ng gastos sa pabrika. Nakakatanggap pa ng malalaking order. Hindi lang iyon, dati rin siyang nagwagi sa isang kompetisyon. At ibinalita sa media. Lumabas na ang babaeng ito ay isang henyo. Pero dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang inang nag-ampon na may sakit, hindi siya makapag-aral sa syudad. Kaya pinili niyang mag-aral sa maliit na eskwelahan malapit sa kanila. Kahit na siya ay isang estudyante lang sa vocational school, hindi pa rin niya isinusuko ang kanyang hilig. Pagkatapos ng klase, nagtratrabaho siya ng part-time. Sa kanyang bakanteng oras, nag-aaral siya ng math. Kahit medyo pagod, basta't maalagan niya ang kanyang ina. Masaya na ang dalaga, ngunit ang mahirap na buhay na ito ay hindi nagtagal. Isang araw, biglang nagkasakit ang kanyang ina-inahan. Agad niyang dinala ang kanyang ina sa ospital. Ngunit kailangan ng $800,000 para sa pagpapagamot. Para sa isang mahirap na pamilya, isa itong malaking trahedya. Ang ama, walang magawa. Napilitan siyang umutang ng pera kahit saan. Hindi niya inaasahan na hindi siya makakautang ng pera. At sinisigawan pa ng mga kaibigan niya. Pag hindi niya alam ang gagawin, biglang nakita ng babae ang isang kompetisyon sa math. Kung sino ang mananalo, hindi lang makakakuha ng $5 milyon, kundi makakapag-aral pa sa ibang bansa. Nasa desperadong sitwasyon na siya. Kaya kinailangan niyang sumali. Kaya hindi na siya nag-isip. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar ng pagsusulit. Pero pagdating niya roon, hinarang siya. Dahil lang isa siyang mag-aaral sa bokasyonal. Isang pangit na bokasyonal na paaralan sa probinsya. Saan ka nag-aaral? Baka nagkamali ka ng napuntahan. Hindi dito ang lugar ng pagsusulit para sa universidad. Ito ang paligsahan ng EMC. Pandaigdigang kompetisyon sa matematika. Yang Z, walang problema sa iyong impormasyon. Pero nag-aaral siya sa isang junior high school. Umuwi ka na. Sir, mayroon akong mungkahi. Dapat maglagay ng babala sa pinto. Bawal ang aso at mga estudyante ng junior high na kumuha ng pagsusulit. Tama ang sinabi niya. Tingnan mo ang mahirap na pagmumukha ng estudyanteng ito ng junior high. Talagang malas. Kung makakaapekto siya sa resulta ng pagsusulit, siya ang dapat managot sa lahat. Yang Z, ikaw ang pinakatalentado at henyo sa matematika. Magtiwala ka lang at sumali sa kompetisyon. Hindi ka magpapahuli sa guro. Naniniwala ako sa'yo. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa pandaigdigang kompetisyon sa matematika. Ako ang talento ng mga nangungunang universidad sa mundo. Mahusay na talento, kahit ang mga taong naririto ay pawang mga nangunguna sa mundo. Si Yang Z ay isang mag-aaral sa junior high. Hula ko hindi niya nga naiintindihan ang mga tanong. Pinagsasama niyo kami at ang mga junior high student para mag-exam. May duda ako na may pagmamaniobra. Tama na, tumigil ka na. Malapit nang magsimula ang exam. Nasuri ko na, walang problema sa exam card ni Yang Z. Sino pa yang maingay? Lumabas na agad. Inay, kailangan kong iligtas ka. Papatunayan ko sa lahat. Nasaan ang pamilya ni Ginang Truong? May utang kayo sa ospital na $50,000. Bayaran nyo na. Para maisaayos ko na ang susunod na paggamot. Sige po, pupunta na po ako. Tae. Yang Z.
Bakit ka nandito? Hindi ba't inaalagaan mo si nanay? Huwag kang masyadong mag-alala, Tay. Kasali ko lang sa isang pandaigdigang paligsahan sa matematika. Kailangan lang nating manalo ng first prize. Ang premyo ay maaaring umabot ng milyon-milyong dolyar. Sa ganoong paraan, ang gastusin sa pagpapagamot ng nanay ay hindi na po problemahin ni tatay. Unang pwesto. Milyon-milyon. Alam ni tatay na may talento ka sa matematika. Pero, pera na nahulog mula sa langit. Huwag mo nang isipin iyon. Kasalanan ko ang lahat. Wala akong silbi. Ama. Huwag kang mag-alala, may problema sa planta ng elektronika. Hindi pa nila ako binabayaran ng sahod. Kahit hindi ganoon karami, mas mabuti na rin kaysa wala. Huwag kang mag-alala. Ngayon, pupunta ako sa planta ng electronics para kunin ang sahod ko. Ika-1 ng Hulyo taong 2024, EMC Mathematics Competition. Global Mathematics Competition. Pagpapahayag ng listahan ng mga nanalo. Ang nanalo ng unang gantimpala sa math competition ay isang estudyanteng babae mula sa vocational school, Yang Z. Ang kampyon ng EMC Math Competition ay lumalabas na isang hindi kilalang estudyante mula sa vocational school. Bigyan niyo ako ng paliwanag. General Manager Maria, ang eksaminasyong ito ay pinangasiwaan ng departamento namin. Hindi maaaring magkaroon ng pandaraya. Ang itatanong ko ngayon ay, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo siya dinadala sa harap ko? Lahat kayo ay nagmula sa mga sikat na paaralan. Hawak ang kapangyarihan sa lahat ng dako. Gayunpaman, kahit isang babaeng estudyante ay hindi ninyo mahanap. Bakit? Mr. Ma, hindi naman sa ayaw naming maghanap, kundi sadyang mahirap hanapin. Hindi siya nagtapos sa kilalang universidad. Hindi rin siya estudyante ng isang propesor sa matematika. Isa lamang siyang ordinaryong babae. Ang mga nagawa niya, hindi rin paniniwalaan ng iba. Abala ako ngayon, bilisin mo. Ano? Natagpuan na si Yang Z? Nasaan siya? Ngayon. Ngayon na. Dalhin niyo rito ang babaeng estudyanteng iyan. Opo. Direktor Feng, ako si Yang Z mula sa pangalawang pagawaan. Gusto kong bayaran ang ilang buwan kong sahod. Tingnan mo, ngayon, may problema ang lahat ng linya ng produksyon. Hihingi ka pa ng sahod? Hindi pwede. Kung kaya mo, hanapin mo ang general manager at doon ka maningil. Mga tao. Ito ang datos ng paghahambing noong nakaraang buwan. Huwag na nating pag-usapan ang ating mga dating kalaban. Sa aspetong ito, napakalayo na nila sa atin. Kahit na ang pabrikang kakabukas lang ngayong taon, ang produksyon ay higit pa sa atin. Mga Ginoo, ang ating linya ng produksyon, dapat itong mapabuti bago matapos ang buwan. Wala tayong oras para mag-aksaya. Pangkalahatang tagapamahala, sinubukan na rin namin ang iba't ibang paraan. Ngunit hindi kami nakakuha ng magandang resulta. Wala na talaga kaming ibang paraan. Ang kailangan ko ay desisyon, hindi ang pagpapasa ng responsibilidad. Ipinapahayag ko, kung sino man ang makakatapos sa pagpapabuti ng linya ng produksyon, handa akong magbigay ng $1,000,000 na bonus. May makakagawa ba? Pangkalahatang tagapamahala, ang teknolohiya ng pabrika ay tumigil na sa antas na ito sa halos 10 taon. Ang problema ay hindi tungkol sa aming kakayahan, kundi ang daang pinili mo sa simula pa lang ay mali na. Tama po kayo, General Manager. Nagmamadali tayo sa oras, at ang gawain ay mahirap.
Ang linya ng produksyon ay nasa yugto ng pag-unlad. Maraming gustong sumingit para kumita. Ang aming lakas ay hindi na kayang iligtas. Hello, Yoyo. Tapos ka na bang sumali sa EMC exam? Kumusta ang pagsusulit mo? Sa talento kong ito, pagdating sa matematika, bababa pa ba ang resulta? Sa tansya ko, kung hindi ako una, pangalawa ko. Tama, nabalitaan ko na may kaunting problema sa pabrika. Hindi yan kaunting problema. Malaking problema ito. Huwag kang mag-alala. Ang panimulang sitwasyon, naintindihan ko na, maaari namin itong ayusin para sa iyo. Magpapadala kami ng mga eksperto sa iyong lugar. Ayusin ang mga teknikal na problema. Magbigay lang ng sapat na bonus. Hindi lalagpas ng 3 araw. Madaling malulutas ang problema. Sige. Sa tingin ko rin. Kung gayon, gawin natin ito sa ganitong paraan. Pakinggan niyo ako. Ang premyo ay 1 milyon. Pumili ng mga eksperto sa buong mundo para lutasin ito. Pagsubok ng live data. Basta mapabuti ang linya ng produksyon. Ang premyo ay agad na ililipat. $1 milyon. Kung malulutas ko lang ito, magkakaroon ako ng $1 milyon. Kaya kung oprahan ang nanay ko. Direktor Guo, siguro. Kaya kung lutasin ang problema ng pabrika. Paano ka nakapasok dito? Sinabi ko na sa inyo. Ang mga hindi kasali. Hindi pwedeng pumasok dito. Direktor Guo, yung sinabi mong bonus, totoo ba yan? Ang problema ng planta, napakasimple. Kaya kung solusyonan yan, napakadali niyan para sa akin. Ang yabang. Ang tapang mo naman. Alam mo bang napakakomplikado ng chain na ito? Ako si Yanzi mula sa workshop number 2. Subukan mo lang ng 1 beses, malalaman mo. Huwag mong isipin na dahil nagtatrabaho ka sa pabrika. Alam mo na ang lahat. Sasabihin ko sa iyo, ikaw lang ang pinakamababang empleyado sa pabrika. Umalis ka na, bumalik ka na sa trabaho mo. Mga inhinyero kami na may mahabang karanasan. 3 taon na kaming nagtatrabaho pero hindi pa rin namin malutas. Ano ka ba? Bakit mo pa kinakausap yan? Sigurado akong hindi niya naiintindihan ang mga mathematical formula. Sayang lang ang oras. Sa panahong ito, nakaisip na kami ng plano kung sakali. Direktor Guo, ipagpatuloy natin ang talakayan. Sige, mamaya kailangan ko pang bumalik sa pabrika para mag-overtime. Maikli ang oras. Ang susunod ay ipakita ko sa inyo, nasuriin itong muli ng live sa whiteboard. Ito ay kalokohan. Alam mo ba ang komplikasyon ng linya na ito? Akala mo ba ito ay laro lang? Kaming mga inhinyero, ilang taon na naming pinag-aaralan pero hindi pa rin namin maintindihan. Ano ito? Amoy pawis na babae lang. Anong alam mo? Sasabihin ko sa'yo. Bago pa magalit ang direktor, umalis ka na. Nakakatawang ilusyon. Hindi pa ako nakakita ng babaeng kasing yabang niya. Baliw ba siya? 3 taon na. Ang proyekto ng pagpapabuti ng linya ng produksyon ng pabrika. Nag-invest kami ng mahigit $1 bilyong. Napakaraming mahuhusay. Hindi rin mapausad ang produksyon. Sa isang mag-aaral lang ng bokasyonal, hindi siya karapat-dapat, itigil nyo. Gusto kong tingnan kung ano ang kinakalkula niya. Napag-aralan na namin ang mga formula na ito. Walang saysay. Tama. Gumagawa siya ng ingay. Ang ating backup plan ay kailangang ipagpaliban muli. Kapag tapos na, lumabas ka na. Huwag nyo kaming piliting kumilos. Direktor Guo, kani-kanina lang, sinabi mo, na basta may makalutas nito, pwede kayong magpa-inspeksyon ng datos.
Tama ba ang kinwento kong datos? Kapag isinalang na sa linya ng produksyon, malalaman. Proyekto yan na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Tayong lahat ay walang lakas ng loob na baguhin ang datos. Kung magkaroon ng problema sa linya, mananagot ka ba? Ang linyang ito ng pagsubok ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Isang probinsyano na katulad mo. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Huwag kang magdulot ng gulo sa amin. Tama na, huwag na kayong magtalo. Dalagita, maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon. Pero kung mabaigo ang eksperimento, hindi makamit ang layunin, hindi pa rin tumaas ang produksyon. Kung gayon, lahat ng gastos sa eksperimentong ito, ikaw ang sisigat. Gusto mong makipagpustahan sa akin? Gusto ko. Protektahan. Dalhin ang mga datos na ito. Ilipat sa linya ng paggawa ng pagsubok. Baguhin agad ang datos. Isagawa ang pagsubok. Kailangan ko ng conclusion sa lalong madaling panahon. Pangulo. Nandito na ang datos ng pagsubok. Ang datos ni Yang Zi ay ganap na tumpak. Ang linya ng produksyon ay nakamit ang 3 beses na pagtaas ng output. Lumampas sa inaasahang pamantayan. Umabot na sa 3 beses ng halaga ng produksyon. Paano nangyari yun? Ang ibig mong sabihin, ang solusyon niya. Di lang nalutas ang problema ng pabrika, kundi sa maikling panahon pa. Sa sitwasyong walang oras para magpatunay, tumaas ang produksyon ng 3 beses. Parang isang kathang isip lang ito. Hindi ito maaari. Isang mag-aaral sa gitnang antas. Isang pangkaraniwang pag-iisip lamang. Paano niya nasagot yun? Sabi mo kaming lahat dito pinagsama-sama, ay hindi man lang makapantay sa isang babaeng manggagawa. Hindi ka panipaniwala. Manager, i-verify ninyo ayon sa sinabi niya. Ihanda ang datos. Simulan ang simulation. Gusto kong makita kung totoo ba. Maaaring kumpirmahin, tinulungan ni Yang Zi ang aming pabrika sa mahimalang pagbabago. Pagkatapos mag-adjust kay Yang Zi, ang kahusayan ng produksyon ay 3 beses na mas mataas. Buhin lamang ang isang pangunahing data. Ang pabrika ay gumastos ng malaking halaga ng pera. Para lang mapangalagaan kayo, tinatawag mo ang iyong sarili na isang engineer. Ngunit hindi kasing husay ng isang normal na estudyante. Maaari mo ba akong bigyan ng paliwanag? Dalawamput-apat na oras ang natitira. Magsisimula na ang seremonya ng parangal sa Global Mathematics Competition. Dapat mong mahanap si Yang Zi. Narinig mo ba ng malinaw? Oo, pwede mo bang ipaliwanag? Pangkalahatang direktor, isang babaeng line worker. Nagkataon lang na ginawa niya ang tama. Swerte lang. No. Ilang taon na akong nagtrabaho, na hindi kasing husay ng mga manggagawang tulad mo. Ang malas ko lang. Hindi nahulaan ng tama ang numerong iyon. Kung talent talaga ang pag-uusapan, paano siya magiging pantay sa atin? Palagi siyang nagtatrabaho sa pabrika. Exposure sa mahalagang sikreto. Ninakaw mo ba ang mga lihim ng pabrika? Matagal na siyang nagre-research, kaya lang nakakatukso ang bonus ngayon. Inihayag lang niya ang kanyang kahinaan. Sagot ni Yang Zi, magkapareho sa direksyon ng aming pananaliksik. Kung sinubukan lang natin ulit, magkakaroon din tayo ng parehong resulta. Siguro nga. Tumingin lang siya saglit saka nagsimulang magtrabaho. Hindi man lang nag-check, o muling kalkulahin ang proseso. Siguro, si Yang Zi ay tunay na isang minsan sa isang siglong henyo. Sa tingin ko, ninakaw niya ang mga lihim ng pabrika. Sa pagkakataong ito lang siya nang hula ng tama. Yang Zi, may sasabihin ka ba? Pangkalahatang direktor, puro kalokohan ang pinag-uusapan nila. Narito ang nalaman ko. Ano ang ginagamit mo sa pagkalkula nito? Kakagraduate mo lang ng high school. Paano ito makalkula? Dapat natin siyang aipakulong. Gawin siyang responsable sa kanyang mga aksyon. Tama, dapat parusahan ng batas si Yang Zi.
Hindi namin maaaring hayaan ang scammer na ito na mag-outlaw. Yang Z, ninakaw mo ang mga lihim ng pabrika. Naglakas loob ka pang pumunta dito para magtanong. Nakikita ko itong 1 milyon. Ngayon kung hahayaan kong alisin mo ito, ang susunod mong buhay ay nasa kulungan. Yang Z, nag-aakusa sa iyo ngayon. Pagnanakaw ng mga lihim ng kumpanya, mangyaring bigyan ako ng paliwanag. Pangkalahatang direktor, hindi ako nagnakaw ng anumang lihim ng kumpanya. Sa kabila ng, ngayon wala akong paraan upang magbigay ng konkretong ebidensya. Ngunit maaari kong ipasa ang iba pang mga katanungan para patunayan ang kakayahan ko. Patunayan. Paano mo ito mapapatunayan? Kaya kung lutusin ang mahihirap na problema sa pabrika, bigyan mo lang ako ng oras. Binigyan kita ng sapat na oras. Anong meron? Nais din niyang magnakaw ng mga sikreto ng kumpanya upang magsaliksik ng karagdagang mga resulta. Kung walang ibang ebidensya, ipapakulong kita. Hindi ako nagnakaw. Ang lahat ng ito ay ginawa ng aking sarili. Walang saksi at gusto mo pa akong hatulan. Ako ang saksi. Pagkatapos ng trabaho, madalas mag-isa si Yang Z. Dalhin ang iyong telepono at notebook sa paligid ng pabrika. Si Yang Z ay isang babaeng manggagawa na nagtapos ng high school. Paano ito posible? Sa sandaling nakita ko ang problema, malulutas ko ito. Isang mahirap na aralin tulad nito. Pangkalahatang direktor, ang kanyang pag-uugali ay dapat na parusahan ng mahigpit. Yang Z, may sasabihin ka pa ba? Pangkalahatang direktor, tama na, itigil ang paggawa ng mga dahilan. Kung hindi dahil nakita mong bata ka pa, matagal na akong tumawag ng pulis. Lahat, makinig kayong mabuti. Yang Z, pagnanakaw ng mga lihim ng kumpanya, ito ay magiging isang pangunahing halimbawa. Anunsyo sa buong pabrika. Kunin niyan bilang halimbawa. Ayokong makakita ng mga ganito. Nangyari na naman. General Manager Quach, ako ay mali. Ang kwentong ito ay humihinto dito. Protektahan. Ibigay mo siya sa akin. Bitawan mo ako. Pangkalahatang Direktor Quach, napakalakas mo. Sino ka ba? Sa lugar ko, maglakas loob na turuan ako kung paano magtrabaho. EMC kami, Global Mathematics Development Corporation. Ako si General Manager Vuong Lam, pangkalahatang Direktor Vuong. May inaasikaso lang akong factory work. Palabasin mo ako. G. Vuong, mangyaring umupo. Assistant Leo, gumawa ng tsaa para kay Mr. Wang. Mr. Wang, mangyaring uminom ng tsaa. Mr. Quach, napakagalang mo, ngunit iyon ang iyong pabrika. Marami talagang talented na tao. Nirerespeto kita ng sobra. Napakapuri ni General Director Vuong. Maliit na negosyo lang ako. Hindi maihahambing sa iyo. Pero, kailangan kong makilala ang isang mahusay na negosyanteng tulad mo. Iyon ang aking pagpapala. Baka balang araw magkakaroon tayo ng pagkakataon na magtulungan. Okay. Ganyan talaga ang ibig kong sabihin. Pumunta ako dito ngayon. May kailangan talaga ako ng tulong mo. Kailangan ni Mr. Vuong ang tulong ko. Kung makakatulong lang ako, I will try my best. Okay. This time punta ka dito. Sa workshop mo kasi. May isang tao. Nanalo ng unang premyo sa EMC Global Mathematics Competition. Pag-asa, si Direk Quach ay magiging napakadedikado. Tulungan kaming mahanap ang taong ito. Direktor Vuong. Alam ko kung sino ang iyong hinahanap. Tatawag ako ngayon. Hayaan mo siyang lumapit agad. Napakabuti. Masyadong pamilyar. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sasabihin ko sa kanya na pumunta ka agad. Alo, Juta, magmadali sa pabrika. Nagbigay ka talaga ng karangalan sa iyong pamilya. Ang mga tao ng EMC ay dumating upang hanapin ka. Hello. Juta,
Halika dito dali. Si Ji Vuong ay miyembro ng EMC. Kamusta ka agad? Hello Mr. Vuong. Maaaring dumating ng personal si Mr. Vuong sa pagkakataong ito. Ito ay isang karangalan para sa aming pabrika. Ginagawa rin itong mas maliwanag ang aming pabrika. Ito ang aking pamangkin, si Juta. Siya ay isang mahusay na mag-aaral. Simula pagkabata, mahilig na ako sa matematika. Siya ay nanalo ng maraming mga parangal sa matematika. Sa pagkakataong ito, nakamit niya ang mga namungunang resulta. Hindi naman ako nagulat. Mula sa middle school, naging interesado si Juta sa math. Inanyayahan siyang lumahok sa pagsusulit sa domestic mathematics. Noong high school ako, naimbitahan siya sa International Mathematics Competition, Olympiad sa matematika. Sa kompetisyon sa pinakamahusay sa mundo. Nanalo rin siya ng silver medal. Ji Vuong, ang kinabukasan ng aming pamilya Lam. Kailangan ko pa ring umasa sa iyo at sa iba pa. Sana mas bigyan mo ng pansin. Director Quach. Ang iyong pamangkin ay talagang namumukod tangi. Ngunit ito ang taong kailangan nating hanapin. Hindi siya. Hindi ang Juta ng aming pamilya. Sino pa kaya ito? Ang aming workshop. Maliban sa ilang walang kwentang intern. Iilan lamang ang mga manggagawang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Paanong hindi si Juta? Pangkalahatang Direktor Vuong, nagkakamali ka ba? Hindi ito mali. This time naghahanap kami ng babae. Malinaw na hindi angkop ang Juta. Babae, ano ang masasabi mong pangalan niya? Gagawin ko agad. Sabihin sa isang tao na hanapin ito para sa iyo. Kahit na kailangan kong maghukay ng 3 pulgadang lupa, dapat din itong dalhin sa harap mo. Ang pangalan ng babae ay Yang Zi. Kunin ang mga ninakaw na sikreto ng kumpanya. Ang pananaliksik ay nagbunga ng ilang tagumpay, hindi ba? Ninakaw na mga kalakal. Nandito ba si Yang Zi? Dito siya nagtatrabaho, tama. Mabilis na hilingin sa kanya na lumabas dito. May utang sa amin ang mga magulang niya. Ngayon ay kailangan niyang bayaran kaming lahat. Magbayad, magbayad, magbayad. Lumabas ka dito. Tama. Pinahiram namin ang kanyang ama ng $80,000. Ngayon ay may sweldo na siya. Lumabas ka at magbayad. Magbayad, magbayad. Anong ginagawa niyo? Sino ang gusto mong hanapin? Si Yang Zi ay nagtatrabaho dito, tama ba? Sabihin sa kanya na lumabas dito at makipagkita sa amin. Nasa ospital pa rin ngayon ang kanyang ina. Kung mabubuhay pa ba ako hanggang bukas ay hindi pa tiyak. Huwag hintayin na mamatay ang mga tao bago tayo sisihin. Pasukin mo kami, Tara na. Lumayo, lumayo. Sabihin kay Yang Zi na magbayad. Huminto. Alam naming binayaran ka. Tiyak na may pera ka. Ilabas mo ang pera at bayaran mo kami. Huwag mong hintayin na mamatay ang iyong ina. Alam namin kung sino ang hihingi ng pera. Tiyo Lai, ang tatay ko at kayo ay malapit na magkaibigan. Paano mo napagsalitaan ng ganyan ang nanay ko? Ang iyong relasyon sa akin ay bata pa. Ngayon ay wala na. Ang iyong ama ay isang matapat na tao. Willing siyang tulungan akong magtrabaho. Ngayon nasa ospital ang nanay mo. Ang iyong ama bukod sa pag-aalaga sa iyong ina. Pagkatapos ay wala ka nang magagawa pa. Wala na kaming relasyon ng tatay mo. Mangyaring magbayad ng mabilis. Diyos ko, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Yang Zi, siguradong nagtatago ka ng pera. Ayaw niyang magbayad. Tara, hanapin natin siya. Sasabihin niyan kung may pera siya o wala. Oo, magandang paraan iyon. Makakuha ng mas maraming hanggat maaari. Magbayad. Huminto. Ikaw ang aking kamag-anak. Kamag-anak. Wala kang pera, di ba? Huwag mo akong paglaruan. Hindi nakuha ang pera ngayon. Hindi ka namin ililibre. Hinalughog. Tiyak na nandito ang pera. Paghahanap. Ilabas mo ang pera. Itigil mo na lahat. Hindi mo magagawa iyon. Okay ka lang ba? Nasugatan ka ba? Sapat na. Mayroon ding emosyonal na eksena ng mag-ama. Sinasabi ko sa iyo, ang dami mong utang sa amin. Kailangan mong bayaran ito.
Hindi ko mabayaran ang perang inutang ko sa inyo. Wala kasi akong silbi. Dapat bayaran ng utang. Pakiusap ko. Bata pa si Yang Zi. Patawarin mo sana siya, kung gusto mo ng pera. Tapos hanapin mo ako. Mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa aking anak na babae. Huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa iyong anak na babae. Kaya ngayon pahihirapan ka namin. Sinasabi ko sa'yo. Dapat nating makuha ang pera ngayon. Mangyaring magsalita, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Sabihin sa kanya na lumuhad. Lumuhad. Tapos sabi niya hindi niya binayaran ang utang. Sabihin na siya ay isang masamang utang. Lumuhad. Mabilis. Kayo po. Huwag maging hindi makatwiran, mga tao. Yang Zi. Na may utang ka sa amin. Hindi sa may utang kami sa iyo. Ano ang ginagawa natin na napakatalino? Mangyaring magsalita ng malinaw. Ano ang itinuturing na labis? Sa itaas ay kawalan ng katarungan, sa ibaba ay kaguluhan. Lahat ay walang kwentang tao. Itong walang kwentang mag-ama. Sa tingin ko, dalhin sila sa istasyon ng pulisya. Hayaan silang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa bilangguan. Tama, dalhin sila sa istasyon ng pulisya. Pumunta sa istasyon ng pulis. Hindi. Bumangon ka na. Sige. Huwag kang magpanggap na nagsisisi. Sinasabi ko sa'yo, ngayong araw hindi ka nagbayad. Mag-ama. Huwag asahan ng isang mapayapang araw. Tiyo Lai, magkapatid kami. Maaari mo ba akong bigyan ng mas maraming oras? Wala akong walang kwentang kapatid. Ang pinaka-pinagsisisihan ko, pinahiram kita ng $20,000. Wala akong pakialam sa mga mahihirap na katulad mo. Hindi, bumangon ka na. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanila. Huwag isipin na hindi namin alam. Iyong asawa. Taong halaman lang. Siya ay walang lunas. Huwag mong hintayin na mamatay ang iyong asawa. Ikaw na ang bahala sa libing. Pagkatapos ay pumalakpak ka at lumayo. Alam namin kung saan ka hahanapin. Maghanap ng isang tao dito. Hindi mangyayari yun. Dito pa rin nag-aaral ang anak ko. Kailangan ko ring ipadala ang aking anak na babae sa paaralan. Talagang hindi tatakas. Diyos ko. Ibig sabihin kapag wala kang pera, hinahatid mo pa siya sa school. Nakakatawa ba ang sinasabi mo? Yang Zi, ordinaryong estudyante lang. Maghanap ng mapapangasawa. Aking anak. Isa siyang university student. Maraming beses na mas mahusay kaysa sa kanya. Ang aking anak ay may mas magandang kinabukasan. Ibalik mo na lang ang pera mo. Masaya ako. Hanggang sa mamatay ang asawa mo. Hihilingin ko sa aking anak na pumunta at ipahayag ang kanyang pakikiramay. Kaibigan, ikaw ang biolohikal na tiyahin ni Yang Zi. Paano mo nasasabi ang mga masasakit na salita? Paano si tita? Matapat akong nagsasalita. Pakihanap na agad siya ng asawa. Yang Zi, huwag mong isipin na harsh ako. Huwag mo nang gamutin ang sakit ng nanay mo. Sino ang nakakaalam, maaari kang makatipid ng kaunti pa. Nasaan ang pera ng kabaong? Pera utang sa lahat. Dahan-dahan ko itong babayaran. Isa ka lang mahirap na tao. Paano tumanggap ng pera? Huwag ka nang mangarap. Tama yan. Bilisin mo. Pakasalan mo ang anak mo. Kami. Huwag ka nang mamili. Maghanap ng asawa para sa iyong anak na babae. Makakahanap ka ng taong may kapansanan. Madali din itong hanapin. Basta, tama yan. Maghintay hanggang magkaroon ka ng dowry money. Babayaran mo ang utang namin. Hindi mo ba binayaran lahat? Bilisin mo. Tama. Ang tanga sa katabi namin. Perpekto siya para kay Yang Zi. May kondisyon ng pamilya ni Lam. Honest ang tanga. Dapat nating isama si Yang Zi sa isang date kasama ang idiot na iyon. Halika sa bahay ng pamilya Lam. Yang Zi, alis na tayo. Tumigil ang lahat, babayaran namin siya. Yang Zi, mula sa sandaling ito. Ang perang ito ay sayo. Magagamit mo na ito.
Ano pang ginagawa mo dyan? May pera ka na, ayaw mo bang bayaran ang utang mo? Nandyan na ang pera Kunin na lang natin ito ng tayo-tayo. Tama na. May utang sa akin ang tatay mo na $50,000. May utang sa akin ang tatay mo na $80,000 pa. Kailangan mong bayaran muna ako. Ginoong Lee, huminto ka. Huwag maging bastos. Kaunti lang ang pera ko. Mayroon lang akong $20,000. Kailangan mong bayaran ang utang mo sa akin muna. Huwag ka nang magsalita. Kunin niyo ang pera ng sarili niyo. Tama. Kunin niyo ang pera. Ang daming pera. Pera ko ito. Huwag mong kunin lahat. Bakit ka nanunulak? Pera ko ito. Tama na, tama na. Yang Z, hindi naman maliit na halaga itong pera. Totoo bang sumali ka sa paligsahan? At nanalo ka pa ng premyo? Ginoong L, lahat ay totoo. Yang Z, ako ang kinatawan ng EMC, Organizing Committee ng kompetisyon sa matematika. Narito ako upang batiin ka. Sana makadalo ka bukas sa press conference. Pangulo Wang, masaya rin ako kapag binigyan mo ako ng magandang pagkakataon. Ngunit ang sakit ng nanay ko ay seryoso. Natatakot ako na. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hello, ito ba ang Ospital Number 1? Ako si Vuong Elm. Mayroon akong kamag-anak na nasa ospital. Ang pangalan ng pasyente ay Truong Lan. Sige, umaasa ako na maayos mo siya. Sa pinakamagandang kwarto, na may pinakamahusay na kagamitan sa paggamot. Kasama ang paggamot, at lahat ng gastos. Ako ang magbabayad. May tatawag sa inyo mamaya. Ang sinabi ko, malinaw na ba sa'yo? Yang Z, makakaasa ka na. Pinadala namin ang pinakamahusay na mga doktor para gamutin ang nanay mo. Totoo ba ito? Salamat sa iyo. Salamat. Kami ay nagmamalasakit. Hindi lamang sa iyong mga nagawa, kundi pati na rin sa iyong mga hirap. Ngayon sumama ka sa amin sa press conference. Nandoon ang lahat. Inayos na namin ang lahat. Oo, Yang Z, dadalin ka namin sa isang kilalang paaralan upang makapag-aral ka ng mas mataas. Ito ay isang magandang pagkakataon. Marahil magbabago ang iyong kapalaran mula dito. Yang Z, isa kang bihirang talento. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Sa iyong talento, karapat-dapat kang sanayin namin. Sumama ka sa amin. Bukod pa rito, ang nanalo sa paligsahan ng matematika, hindi lamang direktang makakapasok sa universidad. Ang aming kumpanya, nakipagtulungan din kami sa Aerospace Institute. Isasama ka namin sa Star Plan. Ito ang unang pagkakataon. Yang Z, dahil gusto mong kumita ng maaga, isinuko mo ang pagkakataon na makapasok sa sikat na paaralan. Pinagsisihan ko iyon. Napakabihira ng pagkakataong ito. Huwag kang sumuko dahil lang sa amin. Pansinin ninyo lahat. Ngayon, ipapaabot ko ang isang espesyal na balita. Sa pagkakataong ito, sa international na math competition, mayroon tayong isang natatanging kalahok na may kahangahangang resulta. Siya ay naging kapansin-pansin. Natalo niya ang maraming mga binhi ng mga kilalang paaralan. Lubos kong iginagalang siya sa paligsahan na ito. Ang mananalo ay makakatanggap ng premyong pera na nagkakahalaga ng $5 milyon. Kasama siya ay mag-aaral sa isang sikat na paaralan at nominado para sa Star Plan. Nagdesisyon ako. Ang aplikanteng ito ay galing sa isang pangkaraniwang high school. Siya ay si Yang Z. Teka lang, siya ay isang estudyante ng high school. Paano siya makaka-attend sa EMC competition? Tama, ang tumulong sa kanya ay si Professor Truong mula sa Institute of Academy. May mali ba dito? Kung siya ay umasa sa kanyang kakayahan para manalo, maaari mo bang patunayan iyon? Kalimutan pa niyang magdala ng ballpen. Hindi ako maniniwala, siguradong may mali.
Pinagdududahan ko ang pagiging patas ng kompetisyon. Bilang isang mamamahayag, kailangan kong magulat agad, upang maibalik ang kalinisan ng lahat. Tumahimik ang lahat. Makinig kayo sa akin. Ito ay isang paglapastangan sa mga mananaliksik sa matematika, na ginugol ang kanilang buhay sa pag-aaral ng matematika. Ngunit hindi sila kasing galing ng isang estudyanteng panggit ng antas. Tila may mali. Hindi maayos na kontrolado. Sadyang labis ang paglalaro. Alam na namin ang buong katotohanan. Dumating ang Instituto ng Aerospace. Bilisan, kumuha ng ilang larawan para may post. Ang proyekto ng bituin. Talaga bang para ito sa mga estudyanteng nasa gitnang paaralan? Imposible. Ang aming paaralan ay namungunang paaralan. Mula pa noon, laging kumukuha lang ng pinakamahusay na mga estudyante. Pero, duda kami sa mga nakamit niya. Ipinahayag namin ang aming pagdududa. Kaya, kami bilang isang namungunang akademya. Sa pagkakataong ito, tinatanggihan namin si Yang Zi na makapasok. Hindi mo pwedeng gawin yan. Totoo ang mga nagawa ni Yang Zi. Nakuha niya ito dahil sa kanyang sariling pagsisikap, upang makamit ang karangalang ito. Dahil lang ba galing siya sa isang technical school, kaya tinanggihan niyo siyang mag-enroll. Hindi ba kayo natatawa? Maaaring peke ang mga nagawa, maaaring itago ang pagkakakilanlan, pero sa aming universidad, hindi tinatanggap ang mga hindi tapat na estudyante. Hindi ko maintindihan, bakit niyo siya tinanggihan sa paaralan? Ano ang nangyari? Hindi ko ito itatago. Nakatanggap kami ng reklamo. Pinaghihinalaan si Yang Zi ng pandaraya sa pagsusulit. Sinasabi na siya ay may pandaraya. Ito ay hindi namin matatanggap. Pandaraya. Paano mangyari iyon? Ang aming mga tagasuri at ang pagmamarka ay lubos na propesyonal at mahigpit. Hindi maaaring magdala ng elektronikong kagamitan sa exam room. Wala siyang pagkakataon na mandaya. Nakakuha rin kami ng ganoong feedback. Sa eksena ng EMC exam, may mga estudyanteng nakakita kay Yang Zi, na gumagamit ng latex software. Totoo ang sinasabi ko. Baka alam lang niya ang basic na mga operasyon. Latex. Ito nga ang software na ginagamit sa pagsagot. Ngunit, ito ay napakahirap, kahit na ang mga estudyante sa matematika. Kailangan nilang mag-aral ng 2 taon bago nila maiaangkop. Ngunit, ang proseso ng pagsagot ni Yang Zi ay napakabagal. Hindi tulad ng dati siyang nakatanggap ng software. At may antas ng aplikasyon. Ngunit sa kanyang pagsusulit, maraming mga komplikadong latex na formula. Hindi kaya ng kanyang antas na isulat ito. Nakatanggap din kami ng ganitong ulat. Hindi ito itinuturing na pandaraya. Kaya maaari mo bang tiyakin? Sigurado siyang nandaya. Ang mga nandaraya na tulad niya ay hindi dapat magkaroon ng puwang sa larangan ng matematika. Nakakuha din kami. Mukhang ganoon nga. Ang pandaigdigang paligsahan sa matematika EMC ay isa lamang palabas. Humihingi kami ng paliwanag. Kung hindi, magkakaroon kami ng seryosong pagdududa tungkol sa resulta ng paligsahan na ito. Lahat ay nagtitiwala sa amin. Hindi maaaring magtakda ng mga tuntunin ng EMC na magpapahina ng aming kredibilidad. Sa mga pagdududa ng lahat, tiyak na magbibigay kami ng kapani-paniwalang paliwanag. Huwag magmadali. Hayaan ninyong imbestigahan ng aming kumpanya. Ano pang iimbestigahan? Ang mga estudyante ng aming paaralan. Lahat sila ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay at dumaan sa masusing pagpili. Ang kanilang sinasabi ay lubos na kapani-paniwala. Sa tingin ko, dapat natin kanselahin ang resulta ni Yang Zi para maging patas ang kompetisyon. Tama. Isang estudyanteng panggit ng taon. Paano makakamit ang ganitong tagumpay? Ang inyong grupo. Maaari pang magbago. Huwag nang tulungan pa siya. Pakinggan ninyo ako. Iniisip ko. Si Yang Zi, tinatago niya ang kanyang kakayahan. Ang huling tanong ng pagsusulit ay tungkol sa aerospace, na mula sa Han University, batay sa aktual na sitwasyon ng kabiguan ng misyon. Isinama nila ito sa tanong. Napakataas ng antas ng tanong na ito. Nahihirapan ang mga guro na sagutin ito. Pero si Yang Zi ay nagbigay ng halos perpektong sagot.
Sa palagay ko, may kakayahan pa rin siya. Hindi ako nandaya. Alam kong nagdududa ang lahat sa pagkatao ko. Pero, ang mga nagawa ko ay dahil sa sariling pagsisikap ko. Maaari kong patunayan. Kung sinasabi mong pandaraya, maniniwala kami. Isang babae na bumagsak sa high school. Mas mabuti pang umuwi ka at magtanim. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Hinihiling namin kay Yang Zi na ilabas ang kanyang exam. At mag-retake agad dito. Tama, hiniling namin na suriin muli ang resulta ng kompetisyon. Suriin mo ulit. Bawiin ang premyo. Suriin mo ulit. Bawiin ang premyo. I-verify mo ulit. Kami ay humihiling na muling suriin ang resulta ng kompetisyon. Isagawa ang muling pagsisiyasat. Maaari bang itanong sa mga organizer ng kompetisyon? Kapag maraming tao ang nagdududa sa resulta, sa internasyonal na kompetisyon sa matematika na EMC ngayon, ang mga organizer ay patuloy na sumusuporta sa resulta ni Yang Zi. Ano ang layunin ng hakbang na ito? Maaari bang itanong ang motibo ng hakbang na ito? Paano mo siniguro na patas ang kompetisyon? Yang Zi, sino ang nagutos sa iyo na sumali sa kompetisyong ito? Ano ang layunin mo sa paglahok? Ano ang ipinangako nila sa iyo? Nasabi ko na, gagawin kitang kusang loob. Ibabalik mo ang premyo. Hello mga mamamahayag. Ako ang direktor ng pabrika ng electronics. Kuashmin, Yang Zi. Nagtatrabaho siya sa aming pabrika. Nag-aaral at nagtatrabaho siya. Noon, kailangan niyang magtrabaho. Dahil kailangan niyang bayaran ang gastusin ng kanyang ina. Kaya siya ang nagnakaw ng lihim ng pabrika. Para makuha niya ang gantimpala mula sa pabrika. May isang magandang kasabihan, pera ang pinakamahalaga. Kaya isasakripisyo ang lahat para sa pera. Dahil sa masasamang gawain ni Yang Zi. Pinaikit na lang natin ang ating mga mata at pinalampas. Pero siya'y lalong naging mapangahas. Ang lakas ng loob na guluhin ang larangan ng matematika ng bansa. Ako ang nakakaalam ng katotohanan. At naloko rin ako ng babaeng iyon. Sa tingin ko kailangan kong magsalita. Tama. Ang pag-unlad ng isang bansa ay nakasalalay sa mga siyentipiko. Ako bilang isang mamamayan, hindi ko papayagan ang sinuman o kahit na anong organisasyon na guluhin ang matematika ng bansa. Yang Zi, ang dahilan ng pagsali mo sa kompetisyon ay malinaw na. Sa tingin ko ang unang hakbang ay ang pagbawi ng premyo. Pagkatapos ay isagawa ang pagsusuri muli ng resulta ng kompetisyon. Magsagawa ng muling pagsisiyasat para matiyak ang hustisya. Profesor, doktor sa larangan ng matematika. Kailangan nilang ipaglaban ang hustisya para sa kanilang sarili. Pangulo Wang, ikaw bilang pangulo ng komite ng kompetisyon. Sa tingin ko kailangan mong tugunan ang kagustuhan ng mga tao. Huwag kang maging matigas ang ulo. Ipagtanggol ang isang resulta na hindi makatarungan. Gusto mo bang kalabanin ng marami sa isang laban? Siyempre. Kung masasagot ito ni Yang Zi, katulad ng sagot niya dati, aaminin natin ang kakayahan niya. At tatanggapin siya sa paaralan. Pero kung hindi niya kaya, isusumbong ko si Yang Zi na hindi tapat, at kakanselahin ang kanyang mga resulta. Hindi ko siya pinayagang sumali sa anumang kompetisyon. Ito talaga'y isang bagay na hindi pa nangyari. Ipinahayag ang pagsusulit at hinihingi na ulitin ito ngayon. Para sa kanya, napakalaki ng pressure na ito. Bukod pa rito, isa pa itong pandaigdigang paligsahan sa matematika. Mula nang ito'y itinatag, unang pagkakataon na hilingin sa kandidato na mag-retake. Ang ganitong kahilingan ay maaaring masyadong mahigpit. Ngunit, kung may kakayahan si Yang Zi, dapat niya itong tanggapin ng masaya. At hindi mag-alinlangan, hindi takot humarap. Kung hindi mangangahas si Yang Zi na mag-retake, ibig sabihin nito, natatakot siya. Ang mga taong ganyan, mabuti pang layuan ng mathematics. Kapag kasama ang mga taong ganyan, nakakaramdam ako ng matinding pangamba. Kahit pa pumayag si Yang Zi na mag-retake, ang Tai Hak Han ay handa namang tanggapin siya. Papayagan siyang mag-aral sa paaralan. Naniniwala kami sa iyong kakayahan. At naniniwala kami sa iyong pagiging inosente. Anak na babae. Tatay, nanay,
Bakit kayo nandito? Mas maikli pa ang paraan ni Yang Zi kaysa sa sagot. Ang pamamaraang ito, hindi ko rin naisip ito dati. Hindi ka panipaniwala, oo nga. Ang paraan niya ng pag-iisip sa paglutas ng problema ay hindi lang kakaiba. Bukod pa rito, bawat hakbang ay napakatumpak. Hindi ko na kailangang magkalkula ulit. Sa kakayahan niya, ang pagsusulit natin. Kaya nating talunin ang kalaban. Tama, bukod pa rito, sa pagsusulit niya. Nagpakita siya ng iba't ibang solusyon. Kailangang sabihin na, si Yang Zi ay talagang isang henyo. Bihira sa mundo ng matematika. Tama. Lahat, kakatapos ko lang magsalita, sinabi ko sa lahat na magpakalma. Kami ang EMC. Sigurado, magbibigay kami ng nararapat na sagot. Paano nangyari iyon? Paano niya nagawa iyon? Yang Zi, talagang kahanga-hanga siya. Talagang kahanga-hanga siya. Talagang nagkamali kami sa kanya. Siyang tunay ay isang henyo. Kami ang nagkamali. Yang Zi. Siya ang tunay na talento, na laging hinahanap ng EMC. Mula sa kanyang kakayahan, at batay sa potensyal, napakahusay ni Yang Zi, ang mga talentadong tulad niya. Kahit saan siya ipinanganak. Tiyak na mapipili para sa Star Project. Tinanggihan mo siya. Ay pagkawala ng Universidad ng California. Ito'y pagkakamali ng Universidad ng California. Dati ay hindi ka namin naintindihan. Ngunit umaasa ako, na mabigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Kaagad kong aayusin ang proseso ng iyong pagpasok. Pagkakataon. Wala nang pagkakataon. Ang mga malisyosong chismis na ito ay nagdudulot din ng stress sa mga tao ng University of California. Mukhang, ngayon, sa pagdalo mo sa press conference namin, nagkamali ka ng pinili. Pasensya na, humihingi ako ng tawad sa aking hindi paggalang sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin muli. Pero Yang Zi, umaasa pa rin ako, na maaari kang mag-aral sa aming paaralan. Ibibigay namin sa iyo ang pinakamagandang benepisyo. Bukod sa $5 milyong na gantimpala na natanggap mo, ang aming paaralan ay handang magbayad ng lahat ng iyong gastusin sa pag-aaral. Nagbibigay pa kami ng karagdagang $1 milyon bilang personal na gantimpala para sa iyo. Umaasa kami na muling pag-isipan mo ang aming paaralan. Salamat sa iyong imbitasyon. Ngunit may sarili na akong napili. Yang Zi, basta pumayag ka lang na pumunta sa aming paaralan. Papatalsikin namin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa iyo. Yang Zi, kailangan ka rin ng aming paaralan. Basta't pumayag ka, ibibigay namin sa iyo ang mga pangangailangan mo. Magbibigay rin kami ng Institute of Mathematics para makapag-aral ka ng matematika. Tingnan natin ang ating paaralan. Ganyan din ang gagawin ng aming paaralan. Salamat sa pagmamahal ng lahat. Pero may sarili na akong napili. Ang napili ko ay Handai University. Yang Zi, maligayang pagdating sa Handai. Salamat sa iyong suporta. Naniniwala ako na sa Han University, mas malaki pa ang aking magiging tagumpay. General Manager Quach, ang sinabi mo kanina, naiintindihan mo na ba ngayon? Yang Zi, dati kang nagtrabaho sa electronics factory. Pumayag si G. Quach, na ibalik sa iyo ang lahat ng sahod. Pagkatapos mong matapos ang trabaho, maaari kang mabilis na mag-aral. Sana makapag-ambag ka pa para sa bansa. Yang Zi, ikaw ay isang junior high school student. Para kanino ka nag-aaral ng matematika araw-araw? Iniisip mo bang pagkasali mo sa press conference? Iba ka na ba sa amin? Ibalik mo sa akin ang telepono. Hindi ako katulad ninyo.
Ibalik mo sa akin. Yang Z, kinausap mo kami. Parang isang Han University scholar. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Mag-ingat ka, kapag nagalit ang Han University. Hindi ka matatahimik. Yang Z, Han University, baka gusto mong tulungan kami ng kaunti. Hindi mo naman kailangan tumulong sa amin. Katulad ng pagsali sa math contest. Basta ituro mo sa amin kung paano umarte, ayos na. Hindi ako marunong umarte. Sa press conference, napatunayan ko na. Sige, naniniwala ako sa'yo. Isa kang talentado. May gusto akong hilingin sa'yo. Gusto naming bumili ng ilang libro. Pero, wala kaming pera ngayon. Yang Z, nakakuha ka ng maraming bonus. Pwede mo ba akong pautangin ng kaunting pera? Paano kung sabihin kong hindi? Paano kung sabihin kong hindi? Kailangan ka naming turuan ng leksyon. Magpakitang tao ka naman ng may hangganan. Akala mo ba sikat ka na? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa Han University. Magagawa mo na ang gusto mo. Ibigay mo ang pera sa akin. Ano pa bang pinaplastic mo? Hindi ba't may pera ka naman? Yang Z, sa susunod na lang. Huwag tayong magpahirapan ng ganito. Naiintindihan mo ba? Para kayong mga baliw, naiinis kayo sa akin. At minumura nyo pa ako. Wala akong pakialam, dahil hindi ako katulad nyo. Walang sino mang malakas. Ang naging malakas dahil sa pagpapabagsak ng mahina. Pwede akong maging kahit sino. Basta gusto ko. Han University. Narito na ako. Star Plan. Narito na ako. Mga kaklase, sa semestreng ito, si Yang Z ay lilipat sa ating departamento ng matematika upang mag-aral. Kasabay nito, nanalo rin siya ng EMC Award. Pandaigdigang kampyon sa matematika. Sige, batiin natin siya. Mga estudyante, ang susunod ay isang napakahalagang bagay para sa global na pagunlad. Ang planong bituin para sa pagre-recruit ng mga talento. Ang pangkalahatang direktor ng Taiha. Siya ay magpapakilala ng detalyado sa planong bituin, pati na rin ang paraan ng pagpili. Umaasa kaming aktibong makikilahok kayo. Ang mga natatanging estudyante, magandang umaga. Ako ang namamahala sa Star Plan. At pati na rin ang pangkalahatang direktor ng promosyon at pagpapakilala sa Han University. Susunod, ipapakilala ko ang nilalaman ng plano. Ipapakilala ko sa inyong lahat ang Star Plan. Kayo rin, ang pinakamalapit na pagkakataon sa kapalaran ng sangkatauhan. Ayon sa AMC, obserbasyon mula sa buwan, nakarating sila sa isang conclusion. Malungkot kung ipinaalam sa lahat. Ang buwan ay nahaharap sa hindi pa nangyayaring panganib ng pagkawasak. Hinulaan ng mga siyentipiko na ang buwan ay mawawasak. Magiging sanhi ito ng sunod-sunod na epekto. Mahahati ito sa maliliit na piraso at babagsak sa mundo. Magdudulot ng pandaigdigang sakuna
upang matiyak ang kaligtasan ng sangkatauhan. Lahat ng mga bansa sa mundo ay nagsanib puwersa sa pagbuo ng planong bituin. Kailangan nating maglunsad ng mga espesyal na missile, magdala ng mga makabagong kagamitan sa kalawakan para sa kaligtasan ng sangkatauhan, upang muling mabuhay ang daigdig. Kaunti na lang ang oras na natitira sa atin. Hantai University. Ngayong taon, isa lang ang slot para sa rekomendasyon. Ang tanging kinakailangan ay, ang mga estudyanteng kasali sa plano ay kailangang magsuri ng mga asignatura. Kailangang maging una. Umaasa rin na kasama ang mga magagaling na estudyante. Sa hinaharap, ay maaaring maging mga katuwang na kasamahan. Ang oras natin ay napakaikli. Bukas ay magkakaroon ng pagsusulit ng kakayahan. Ngayon, sino ang gustong magparehistro? Magtaas ng kamay. Ako. Yoyo, narinig ko, may bagong estudyante sa klase nyo. Parang galing siya sa middle school. Talaga ba? Si Yang Zi nga iyon. Nasa dormitoryo pa rin siya. Napakaswerte naman, ang babaeng ito mula sa gitnang antas. Nang ahas pa siyang pumasok sa departamento ng matematika. Nakikipagkompetensya sa STAR program. Hindi man lang niya sinuri kung karapat-dapat siya. Oo nga, kailangan nating ipaalam sa kanya. Ang Han University ay hindi madaling pasukin. Alam kong hindi kayo nasisiyahan sa akin. Ngunit nandito lang ako para mag-aral. Tup din ang aking pangarap. Umaasa ako na maaari tayong magkasundo ng maayos. Yang Zi, sino bang gustong makasama ka? Pangkaraniwang kapayapaan. Wala ka bang hiya? Hindi ko alam kung anong mga taktika ang ginamit mo para makapasok sa paaralan namin at manggahas na makipagkumpetensya sa amin sa posisyon sa planong STAR. Yang Zi, alam mo ba paano isulat ang salitang hiya? Alam nyo ba? Parang si Yang Zi ay galing sa trade school. Anong paraan kaya ang ginamit niya para makapasok sa Hangda University? Hindi ko talaga alam kung paano siya nakapasok. Dapat iwasan natin siya, kung hindi tayo ay mapapahamak. Narinig ko na ito mula sa guro. Bago pa man siya dumating dito. Si Yang Zi ay nagtatrabaho sa pabrika. May mga tao talagang pumapasok dito. Mukhang kailangan kong gawin din iyon. Bukas, kailangan kong alamin ang proseso ng paglilipat ng departamento. Mga estudyanteng nasa sekundarya, dapat ay nasa lugar kung saan dapat ang mga estudyanteng nasa sekundarya. Hindi dito na nagiging biro. Tama nga. Huwag mahiya kung bumagsak ka sa exam. Kung alam mo, dapat mo nalang itigil ang pag-aaral. Alam kong iniinsulto ninyo ako. Naakala ninyo hindi ako karapat-dapat makipag-aral sa inyo. Bukas sa pagsusulit. Ang mga marka ko ang magpapatunay ng lahat. Ikaw ay isang pangkaraniwang estudyante. Pwede ka ring piliin. Kung ganoon, aalis na ako sa departamento ng matematika. Hindi na ako mag-aaral ng matematika sa buong buhay ko. Sige. Manager Guong. Ito ang pinakabagong ulat ng datos. Batay sa direksyon ng aming pananaliksik. Nakalkulo namin na, sa tingin ko, may kakayahan tayong pataasin ang pagganap ng missile. Ito ang magpapasya sa tagumpay ng pagpapalipad ng missile. Ano ang ibig mong sabihin? Ilang araw mo lang magagawa ang paglilinis. Gusto mo bang sirain ang trabaho namin? Wala akong ganong intensyon. Ngunit sa kasalukuyan, lahat ng pag-aaral ay nakabatay sa pangunahing datos. Ang maling ulat ay magdudulot ng malaking problema. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mabibigo tayo. Yang Zi, kung saan ka man nanggaling, umuwi ka na doon. Oras ng pagpapalipad ng rocket ay 5 araw na lang. Sa panahong ito, walang oras para sa pag-aasal bata. Dahil may 5 araw na lang tayo. Kaya't hindi tayo pwedeng umupo at walang gawin. Direktor Wang, hindi ba't nais mo na ang pagsubok na ito ay magwagi sa kabiguan? Alam kong ang plano ko ay medyo delikado.
Ngunit naniniwala ako na magkakaroon ito ng mga makabuluhang pagunlad. Hindi tayo pwedeng matakot sa pagkatalo. At isuko ang pagsubok. Sige, kung ganoon ka kasigurado. Susubukan kitang maranasan ang pagkatalo. Handa ka bang tumaya sa akin? Ang matatalo ay kailangang umalis sa institusyon. Simula ngayon, hindi na makikialam sa pananaliksik. Handa ka ba? Handa akong tumaya sa iyo. Ang conclusion ay magpapatunay na tama ako. Sinasabi ko lang, paano kung sakali? Tama kaya siya? Sinabi ng General Manager, ang eksperimento ngayon ay dapat magtagumpay. Hindi pwedeng mabaygo, huwag kang matakot. Gagawin kong walang halaga ang kanyang datos. Bukas, ihanda mo ang mga kagamitan na kailangan niyang ayusin. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko. Yang Z, huwag mong kalimutan. Kung matalo ka, may magiging resulta. Naalala ko sa pagsusulit na ito. Gagamitin ko ang sarili kong data para isagawa ang pagsubok at simulasyon ng paglipad. Kung mali ang plano ko, handa akong managot sa lahat ng responsibilidad. At agad na aalis sa institusyon. Narinig niyo ba ng malinaw? Sinabi ni Yang Z na kapag nabigo ang plano ngayon, aalis siya sa institusyon. Mangyaring magpatotoo kayo, natatakot ako sa oras na iyon. May mga tao na nagbabago ng saloobin at hindi tumutupad sa kanilang salita. Yang Z, basta't magagawa ng maayos ang programa, ayos na. Ikaw ay isang tagalinis, ngunit puno ng sigasig. Talagang umaasa akong magiging matagumpay ang eksperimento. Ganoon ba? Kailangan ba talagang ganito, Yang Z? Baka dapat kang humingi ng tawad kay Ginoong Wang. Pakinggan mo ako. Sinasabi mo na ikaw ay isang tagalinis lang. Hindi mo alam ang mga bagay na ito. Si Ginoong Wang ay isang mapagpatawad na tao. Siguradong patatawarin ka niya. Tama. Isa lang namang janitor. Pwede ka rin naming panatilihin dito. Pakinggan mo ang payo ng iba. Huwag mong gawing komplikado. Kung hindi, matatanggal ka rin sa huli. Walang makakapalusot para sa'yo. Ang mga ginawa ko ay para sa tagumpay ng plano para protektahan ang mundo. Hindi mo talaga alam ang ginagawa mo. Ang tinatayang oras para sa pagsusuri ay 1 oras. Simulan ng pag-aayos ng datos. General Manager. Bakit nandito ang General Manager? General Manager, bakit ka nandito? Narinig ko na may mangyayaring espesyal na pagsubok ng data at simulated na paglipad. Tama ba? Oo, maliit na bagay lang ito. Lahat ay dahil sa tagalinis na ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi niya na hindi magkatugma ang datos natin. Lahat ay mali. Tama, si Manager Vuong ay kasalukuyang nagsusuri ng datos. Hindi lang iyon. Ang janitor ba? Ang henyo na inimbitahan ko. Hinayaan niyo siyang maging tagalinis. At ikaw, ano ang gusto mong sabihin kanina? Sabihin mo na lahat. Ito ay... Kumusta sila? Tapos na ang pagsusulit ng datos. Sino ang may maling datos? Siya ang aalis sa Research Institute. Simula ngayon, wala nang pananaliksik sa aerospace. Ang natitirang oras ay wala pang 5 araw. Ang pangunahing datos ay may problema na. Talagang walang katuturan. Pakiusap, kalma ka lang. Lahat ng ito ay maliliit na bagay. Huwag mong alalahanin, mauna na ako doon.
Gusto kong tingnan. May problema ang datos mo. Paano mo ako matatalo sa kompetisyon? Bakit ang daming error? Kaunti na lang ang oras. Kailangan ko nang mag-isip ng paraan para ayusin agad. Tapos na ang oras. Huminto ang magkabilang panig sa pag-aayos. Yang Z, tapos na ba ang mga datos mo? Huwag mong hintayin na magtapos ang oras. Bago ka magsimulang mag-ayos, maraming tao ang nagmamasid. Tama. Kung ayaw mong matalo ng malaki ngayon. Ako ay isang mabuting tao. Siguro mabibigyan kita ng pagkakataon. Para manatili ka dito at maglinis. Kamusta na? Gusto mo bang mag-isip muna? Natapos na ang aking pagsasaayos. Paki-anunsyo ang resulta ng pagsubok. Ipinapakita ng data na si Yang Z ang nagtagumpay. Ano, siya? Hindi ito posible. Maliwanag na inayos ko na ng maayos kahapon. Paano siya makakapanalo? Paano kung matatalo ka? Ginoo Vuong. Ano ang ibig mong sabihin kanina? Pangulo. Mali ang sinabi ko. Wala akong ginawa. Wala talaga akong ginawa. Wala akong ginawa. Sa tingin ko, marami kang ginawa. Hinayaan mo si Yang Z na maglinis. At lihim mo siyang ginugulo. Kung ganun, hindi mo aaminin. Tagapamahala. Kunin mo ang video ng surveillance kagabi. Kau THIN. Ipaliwanag mo ito sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Boss, hindi ko sinasadya. Boss. Si Ginoong Vuong, lahat ng ito ay dahil sa kanya. Pinilit ako ni Mr. Vuong na gawin ito. Natakot siya na hindi siya mapopromote. Natakot siyang malampasan ni Yang Z. Sinabihan niya akong baguhin ang datos ni Yang Z. At bibigyan niya ako ng benepisyo. Nagsisinungaling ka. Ako. Anong balak mong gawin? Direktor, ako ang nagkamali. Nagdala lang ako ng kaguluhan. Kahit anong galit mo sa akin. O anong parusa ang ibigay mo sa akin. Huwag mong palayasin ako. Lahat kayo, tandaan ninyo. Maaaring makaapekto-epekto ito sa sangkatauhan. Sa planong ito, ang maliit na kilos ng sinuman ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa buong plano. Kung hindi nyo napapansin ito, wala nang kailangang intindihin pa. Simula ngayon, kayo ay tinanggal na sa proyekto. Direktor, kami ay nagkamali. Direktor, huwag naman. Ako'y nagkamali dahil sa pagkakahiya. Matagal na akong nagtatrabaho rito. Wala man akong nagawa, nagtrabaho naman ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit sino pa. Sinubukan gamitin ang hindi makatarungang paraan upang maapektuhan ang resulta ng eksperimento. Ito ay isang pag-aaral. Hindi ito matatanggap. Ang depensa mo. Palayasin sila mula sa Research Institute. Direktor, nagkamali ako, bigyan mo po ako ng pagkakataon. General Manager, pakinggan mo muna ako, Pangulo. Lahat kayo. Ang tungkol sa kanilang dalawa, dapat ninyong gawing halimbawa.
Yang Z. Sa ngayon, nais kitang formal na imbitahan ang maging responsable para sa proyektong ito. Talagang nakakalungkot, ang oras mo ay may 5 araw na lang. Handa ka bang tanggapin ito? Pangulo. Seryoso ka ba? Handa ako. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi kita binaygo sa mga inaasahan mo. Siyempre, totoo ito. Natakot pa akong hindi sapat ang oras. Naniniwala ako sa'yo. Magtrabaho ng mabuti. Mga manonood, kayo ay nanonood ng espesyal na balita. Matapos ang maraming pagsusumikap ng mga siyentipiko, ang bagong henerasyon ng mga missile ay malapit ng ilunsad. Ang paglulunsad ng missile na ito ay may mahalagang misyon. Planong bituin. Huling pagsusuri, lahat ng datos ay dapat tiyaking tama. Huwag kang mag-alala, nasuri ko na ng maayos. Sigurado akong walang problema. Ang nakaraang pag-launch ng missile ay nagkamali, ngunit ang mga siyentipiko ay nagsikap ng mabuti. Umaasa tayo na pagkatapos ng ilang panahon, ang ating missile ngayon ay maaaring magdala ng magagandang pag-asa. Ay launch sa kalangitan na may matinding determinasyon bilang nangungunang koponan ng sangkatauhan. Para sa buong sangkatauhan, bubuksan ang panangga para protektahan ang mundo. Alam mo ba, kapag inilunsad ang missile, natuklasan at hinubog ka ng bansa. Kailangan mong tandaan ito. Mula ngayon, hindi ka na lamang anak ng tatay mo at anak ng bansa. Tatay, alam na ng anak na babae. Tito at tita, si Yang Z, napakamaalaga niya sa mga magulang. Tama, kumusta na ang kalusugan ng lahat? Ayos lang. Mas mabuti na ako ngayon. Simula nang magtrabaho si Yang Z, ang doktor na inyong kinontak, palagi siyang pumupunta sa bahay. At ako'y mas bumuti na. Salamat, tita, huwag po kayong magpakabait. Tito at tita, kayo ay nagpalaki ng isang magandang anak. Si Yang Z, siya ang responsable sa proyektong STAR. Ang misyon ng pagpapalipad ng rocket ay matagumpay na natapos. Ito ay isang makasaysayang marka sa larangan ng aerospace. Isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Anak kong babae, mula pagkabata ay nagsikap na. Para sa ating pamilya, nag-alay siya ng sobra-sobra. Noong panahong iyon, lahat ng iba ay nilate siya. Ngunit napakahusay niya. Tama. Tiyo, ang dignidad ng tao ay hindi dapat husgahan. Hindi rin itatago ng bansa ang isang talento. Kung ginto, kahit saan ay magniningning. Tama iyon. Isa lang akong ordinaryong tao. Sa bilyon-bilyong tao, nagsisikap lang akong umangat, kahit gaano kahirap ang trabaho. Basta't maglabas ng kahit kaunting liwanag. Kahit na parang ilaw ng alitaptap, makakapagbigay pa rin ng kaunting liwanag. Malinis na pag-ibig ay para lamang sa inang bayan. Malinis na pag-ibig ay para lamang sa inang bayan.